Yan guys, kain tayo tanghali. Sabaw na may oras at pritong isda. Yan, sa mga history, nilakbay ng mga scientifico ang Philippine Trench gamit ang unmanned submersible na pinangalan ng Galatea. Ito ang unang beses na may pagsusuring ginanap sa Enden Deep. Nagulat sila sa yan, kamusta kayo guys? Walang pabasahin mo sa naman. lalim na 34,000 feet. Hindi pa advance ang technology noon, kaya limitado lang ang oras na kaya nilang itigil sa ilalim ng dagat. Dahil dyan, limitado lang din ang kanilang nadiskubre. Inabot pa ng ilang taon bago ito nasundan ng sunod na exploration. In fact, inabot nga ng 70 years bago pa muling nasundan ang deep sea exploration sa Enden Deep. Yan ay sa pangunguna ng Pinoy oceanographer na si Deo Florence Onda at ang American explorer na si Victor Vescovo. Makapigil hininga ang bawat minuto sa pananatili nila sa sahig ng Enden Deep. Ito ang unang beses na may taong nakaabot sa third deepest point in the world. Ang batikang direktor naman na si James Cameron ang pangalawang tao na umabot sa ilalim ng Mariana Trench. Sa mga hindi nakakakilala, siya ang direktor ng Titanic at Avatar. Ayon kay James Cameron, mas nakakatakot pa raw ang maglakbay sa Mariana Trench kaysa maglakbay sa kalawakan. Sa ngayon, aktibo pa rin siya sa paglalakbay sa Mariana Trench dahil dito raw siya kumukuha ng inspirasyon sa paglikha ng nakamamanghang mundo ng Avatar. Paano ba naman? Ang Mariana Trench at Philippine Trench kasi ay puno ng nilalang na out of this world. Noong unang panahon, sigurado ang mga scientifico na walang hayop ang kayang manirahan sa ganito kalupit na environment. Pero ngayon, unti-unti na tayong naliliwanagan na may mga hayop ang dito ay umiiral. Ang mga isda rito ay may malalaking mata para makasagap ng kakaunting ilaw. Kung minsan, ang mga hayop na mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon ng liwanag. Ang tawag dito ay bioluminescence at in-demand ito sa mga deep sea creatures. Ang ilaw ay nagsisilbing komunikasyon o di kaya ay pain ng mga predator. Ang iba ay may higanting bibig para walang takas ang prey. Sa isang experiment na isinagawa noong 1998, naghulog ang mga scientist ng bilog na bakal sa ilalim ng trench. Nakakagulat ang resulta na ang bakal na bola ay sumabog dahil sa matinding pressure ng tubig. Kaya naman ang mga hayop rito ay nag-evolve na may mga gelatin na katawan upang hindi sila madurog sa matinding pressure. Guys, hanggang dito lang ang ating video guys. And next time, thank you so much for watching. Bye-bye. Like, share, and comment.